Ikalimang kabanata ng Roses Are Red. Kung hindi naramdaman ni Michelle sa kanyang balikat ang braso ni Gilbert, hindi pa malalagot ang daloy ng kanyang gunita. "Tena sa loob," sabi ni Gilbert sa dalaga. "We're blocking the way." Nasa pintuan pa rin ng funeral home sina Michelle, Gilbert at Tanya. Nakaalis na noon ang sinakyang kotse ni Edmond na sinundan ng tingin ng una at ni Gilbert at Tanya man. Umabante si Michelle habang dinadampian ng panyo ang mga pisngi at mata niyang basa ng luha. Pasimple rin siyang kumawala sa nakaakbay na braso ni Gilbert sa kanyang balikat. Sabi ni Gilbert, "Saan kayo nagkakilala ng boyfriend niyong kasamang namatay ni Kuya?" "Magkababata kami," sagot ni Michelle. May sinabi rin siyang, "You did it again," usisa ni Gilbert. Anong ibig niyang sabihin? "Please, Gilbert," pakiusap ni Michelle. "Gusto ko munang makita si George. Walang kinalaman sa iyo ang tinutukoy ni Edmond." Inalalayan nito ang dalaga sa pagpasok sa funeral chapel at maging sa paglapit sa kinahihimlayan ni George. Pagkakita sa bangkay ng nobyo, muling nawala ng malay si Michelle. Ang sumunod na 3 araw para kay Michelle ay tila masamang panaginip. Iyon ay gawa ng usap-usapan ng mga kakilala at business associates na ka-affair ni George si Sophie. Paniwalang-paniwala kasi ang dalaga na faithful si George sa kanya. At pagkatapos, mamamatay lang ito sa garahe ng motel kasama ang kung sinong babae. Ngunit kung iyon ay tila masamang panaginip, maihahambing naman sa bangungot ang pagiging fiancé pala ni Edmond, ang kasamang namatay ni George. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, himutok ni Michelle, bakit si Edmond pa ang naging nobyo ng babaeng iyon? Hindi kinapos ang dalaga sa matapat na pagdamay at pag-aalala. Marami silang common friends ni George. Maraming staff ng mga sangay ng Rainbows na nakasama nila sa pag-asenso. Lahat ng mga iyon ay nakisimpatya kay Michelle at bawat isa ay nag-alok ng kahit anong tulong na baka kailanganin niya. Nagpasalamat sa kanila si Michelle kahit maubos, matuyo ang kanyang luha. Pero isa man sa mga iyon ay walang nakaalam na hindi ukol lahat kay George ang pagtangis ng dalaga. Totoo, ipinagdadalamhati niya ito. Ngunit ipinaghihimutok din ni Michelle ang sitwasyon nang muli nilang pagkikita ni Edmond. Lihim na pinangarap ni Michelle na magtagpo sila uli ni Edmond. Kahit nasuklam ito sa kanya dahil sa pagtatakip niya noon sa daddy niya at sa mami nito, inasam pa rin ni Michelle na magkita silang muli. Ibig niyang paliwanagan si Edmond. Ibig niyang muli siya nitong mahalin. Ngunit hanggang sa matabunan sa kailaliman ng kanyang puso ang pag-asam na iyon, at hanggang sa dumating sa kanyang buhay si George, hindi kumilos ang tadhana para sila muling magkita ni Edmond. Ngayon na lang, at lalong malabo ang sila'y maging magkaibigan man lamang. Naihatid sa huling hantungan sina Sophie at George. Nauna ng isang araw si Sophie. Nang ni minsan ay hindi
Nagkalakas loob si Michelle na sumilip sa chapel na pinagburulan dito. Ganoon din si Edmond sa pagkakaalam ni Michelle. Tuloy, inakala ng dalaga na wala itong intensyong makipagkita pang muli sa kanya, much less makipag-usap. Kaya ganoon na lang ang gulat ni Michelle nang kinabukasang pagkalibing kay George ay bisitahin siya ni Edmond sa kanilang bahay sa Monte Vista. Pasado 3:00 ng hapon, kagigising lang ng dalaga. Sa tulong ng sleeping pill, medyo nakabawi siya sa maraming gabing kawalan ng tulog. Patutuloyin ko ba, ma'am, yung bisita? Tanong ng kanyang kawaksi, si Aling Cedes. Nakatayo si Michelle sa bintana, sa gilid ng kurtinang nakatabing doon. Mula roon ay tanaw niya si Edmond sa harap ng mababang bakal na tarangkahan. Nakahimpil sa tapat ang dala nitong kotse. Ma'am? Ulit na tanong ni Aling Cedes. Sige ho, papasukin niyo. Utos ni Michelle sa kanyang katulong habang walang alis ang mga mata niya kay Edmond mula sa nakukurtinahang bintana. Gumala naman ang paningin ng binata pagkapindot sa doorbell sa itaas ng mailbox. Hindi lang ang mismong bahay ng pamilya Robledo ang minasdan ni Edmond, maging ang mga katabi at mga katapat na bahay ay pahapyaw nitong tiningnan. Sapagkat minamasdan ni Michelle si Edmond, sa isang sulok lang ng kanyang utak rumehistro ang ginagawa nitong pag-oobserba. Nakapokus ang dalaga sa itsura ngayon ng kababata na malaki ang ipinagbago. Mas gumanda ang pangangatawan nito, mas tumangkad kaysa inaasahan niya, mas naging smarteng manamit, at gwapong-gwapo. Iyon ay sa kabila ng panlalalim ng mga mata nito at bahagyang pagkahumpak ng mga pisngi. Ngunit dahil na rin iyon siguro sa labis na hinagpis sa sinapit ng fiancé, hindi ba't siya man ay pinansin ng kanyang sekretarya na ganoon din ang itsura? Namasa ang mga mata ni Michelle. Sa pagmamasid kay Edmond, na-realize niya, naroon pa talaga ang espesyal nitong puwang sa kanyang puso. Naroon pa rin ang malalim na ugat ng tumubo niyang pagmamahal dito. Malay ba niyang buhay pa iyon? Malay ba niyang mananariwa iyon sa gitna ng sitwasyong mas komplikado kaysa noong araw? Pagkakita ni Michelle na binubuksan na ni Aling Cedes ang trangka ng gate, tumalikod ang dalaga sa bintana. Patakbo siyang umakyat ng bahay at pumasok sa kanyang silid. Doon, padapa siyang humiga sa kama at sumubsob ng iyak sa unan. Parang ibig niyang magpakalunod sa grabeng sama ng loob. Ano ba sa isip-isip niya ang kanyang kasalanan sa pagkamatay ni Sophie? Hindi ba't siya man ay namatayan ng nobyo? At ano rin ang kasalanan niya sa ginawang kataksilan ng daddy niya at mami nito? Hindi lamang si Edmond ang nawalan ng isang magulang. Hindi lang si Edmond ang nagdusa dahil sa breakup ng kani-kanilang pamilya. Ma'am, tawag ni Aling Cedes sa amo sabay katok sa pinto ng silid na nakaawang. Naghihintay sa salas ang bisita. Bumalikwas si Michelle.
Pinahid ng likod ng palad ang basang mga pisngi. Aniya sa kawaksi, "Pakibigyan niyo muna ng kahit anong maiinom. Bababa na ho kamo ako." Hindi agad kumilos ang matanda sa pintuan. Nakabadha ang pag-aalala sa mukha nito para sa dalaga. Magsasampung taon na itong naninilbihan doon at parang anak kung ituring nito si Michelle. "Sigurado ka, ma'am, na nasa kondisyon ka para humarap sa bisita?" Tanong ni Aling Cedes kay Michelle. Sabi ni Michelle, "Wag ho kayong mag-alala, I'll be okay. At saka, tama na siguro yung napakahaba kong tulog mula kagabi hanggang makapananghalian. Sige ho, susunod na ako sa inyo." Saka palang tumalikod si Aling Cedes. Tinuyo muna ni Michelle ng husto ang kanyang mga luha at nagsuklay ng konti. Pagka-check sa salamin kung kahit paano'y presentable ang ayos niya, saka siya humigit ng malalim na buntong hininga at binaba si Edmond sa bulwagan. Karakang tumindig si Edmond pagkakitang pababa na ng hagdan si Michelle. Kulay itim ang slacks ng binata at navy blue ang suot na long-sleeved shirt. Ang dalagay naka-all white, puting palda at puting tank top. Maging ang tali niya sa mahabang buhok sa gawing batok ay puting lace. Napansin agad ng isa't isa ang contrasting colors ng kanilang mga suot. Pero pinili ng isa't isa na huwag iyong punahin. Napakaseryoso ng sitwasyon upang ituon sa gayon kababaw na bagay. But then, palatandaan din iyon kung gaano kalawak ang gap sa parehang dating hindi mapaghiwalay ng upuan ng kanilang grade school teachers. "Please have a seat," sabi ni Michelle nang nasa salas na siya. Iwas na tumingin ng tuwid sa mga mata ni Edmond. "Salamat." Muling naupo si Edmond. Inuko pa ng dalaga ang katapat ng inupuan ng binata. Pagkaupo nila, maraming nakaaasiwang sandali ang lumipas. Si Edmond, na marahil ay may nakahanda ng sabihin, ay kung bakit tila napipi ngayon sa harap ng kababata. Noon pumasok si Aling Cedes, may dalang tray ng merienda. Ipinatong nito ang tray sa nakapagitang center table kina Michelle at Edmond. Sabay na nagpasalamat ang dalawa sa kawaksi. Nang sila na lamang uli ang nasa salas, sabi ni Edmond sa wakas, "Gusto sana kitang kumustahin, but I guess not. I can see you're not well. You look terrible." Napahumindig si Michelle. Handang magalit sa akala niya'y insultong iyon. Pero hindi pa tapos ang sinasabi ni Edmond. "I meant no offense, Michelle," anito. Pero sa panlalalim ng mga mata mong namumugto pa rin. It's easy for anyone to see kung gaano mo kamahal si George. "Know what?" Ganting sabi ni Michelle. "You look terrible too. Siguro walang patid din ang pag-iyak mo sa pagkamatay ng fiancé mo. Kailan ka ba huling natulog?" Tinitigan ni Edmond ang dalaga. Waray may pilit itong sinasalamin sa mga mata ni Michelle. Maya-maya, sabi nito sa kanya, "I had a quick glimpse of the neighborhood." Malaki ang ipinagbago ng lugar, ng mga bahay. Pero itong bahay nyo, it looks the same, but not quite. Sumulyap si Michelle sa bintana.
Alam niya agad kung ano ang tinutukoy ni Edmond. Hindi nagbago ang itsura ng bahay nila pero mas maayos iyon kaysa dati. Sabi niya rito, alaga itong bahay mula loob hanggang labas. Every 2 years kong pinturahan ng bago pero the same color. Bago ang plumbing at electrical fittings. May part-time gardener na nag-aasikaso sa kapiranggot na hardin sa harap at sa likod. Maging itong sala set, iba na ito roon sa dati pero kaparehong-kapareho ng estilo ng pinaglumaan namin. Ganoon ba ka-sentimental ang mami mo? Tanong ni Edmond. Ayaw niyang baguhin ang itsura ng loob at labas ng bahay? Gusto ba niyang laging maaalala ang nilayasang tahanan ng taksil niyang mister? By the way, dagdag na tanong ni Edmond, nasaan nga pala ang mami mo? Nag-abot ang mga kilay ni Michelle. Ibig niyang mapaiyak muli. Pinigil niya iyon sa pamamagitan ng mariing pagkakagat-labi. Nakita iyon ni Edmond pero hindi ito kumibo. Hinintay lang ng binata ang tugon ng dalaga sa kanyang tanong. Hindi mo ba alam, Edmond? Ganting tanong ni Michelle. Ang alin? Sabi ni Edmond. Matagal nang patay ang mami ko. She died of a broken heart. And no thanks to your own mother na nang-agaw sa kanyang asawa. Masaklap na kataksilan ng daddy ni Michelle at mami ni Edmond ang lumagot sa matamis sanang simula ng pag-iibigan noon ni na Michelle at Edmond. Ngunit tila ganoon din ang dalang hakdi nang magkasamang namatay ang boyfriend ni Michelle at girlfriend ni Edmond. May pag-asa bang nakalaan sa dalawang ni hindi magkasundo na kulay pula lang ang dapat na kulay ng rosas? Abangan.